Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas! Rise and shine! Happy Sunday po sa inyong lahat. Kamusta naman ang weekend so far? Sa mga sinusulitang oras with family, make the best out of it. Wala nang masihigit pa sa sayang dulot ng presensya at pagmamahal ng pamilya. Kung maaga ang misang dadaluhan ng mag-anak, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo maghahatid sa inyo ng pinaka-komprehensibong ulat panahon. Kasama niyo po ngayong Sunday morning, July 23, 2017. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Eto muna sa mga early birds kahit weekend, dagdag motivation to start your day ang pagsikat ni Haring Araw. Ang sunrise po natin for today, yan po ay mangyayari o nangyari po kanina lamang 5:37 ng umaga at ang sunset naman natin mamaya abangan sa ganap na 6:28 ng gabi. Sa puntong ito, para magabay na tayo tungkol sa lagay ng ating panahon, makakapanayam na natin ng live ang isa sa mga forecasters ng Pag-asa, walang iba kundi si Rob Gile. Good morning sa iyo, Rob. Unahin ko na itong kukungol dito sa binantayan natin na Bagyong Fabian. Ayon nga dito sa nilabas ninyong 5 p.m. bulletin kahapon, tuluyan na itong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ano na bang update dyan at anong bansa na ba yung tinutumbok nito ngayon? Magandang umaga sa iyo, Amor, gayon din sa ating mga taga-subaybay. Tama ka dyan, kahapon nga ay tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Fabian. At may international name itong Roque matapos itong lumakas bilang isang tropical storm. Taglay pa rin itong malakas na hangin abot sa 65 km per hour malapit sa gitna at mga pagbugso nga abot sa 90 km per hour. Sa pagkilos dito sa direksyong northwest sa bilis na 20 km per hour ay tinutumbok nito ang direksyon patungo dito sa may southern China. Patuloy na nga ang paglayo nitong bagyong binantayan natin, itong mga nakalipas sa oras. Dito po yan, paglayo nito dito sa ating bansa. At sa ngayon, tinutumbok na nga nito, nabanggit sa atin ni Rob, na yan ay papunta na po dito sa may bahagi ng southern China. So wala na po itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi pa ng ating bansa. At ito naman, Rob, ito namang binabantayan nating low pressure area. Kamusta na ba ito? At ito ba ay may chance rin na ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo? Para naman sa binabantayan nating low pressure area dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, kaninang alas 3 ng madaling araw huli itong namataan sa layong 335 kilometers northeast ng hinatuan dito sa may Surigao del Sur. Batay sa mga datos na ating nakalap ay posible itong maging bagyo sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At kung tuluyan na itong maging bagyo ay papangalanan natin itong Bagyong Goryo. Nako, isang panibagong bagyo na naman pala nagbabadyang mabuo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy po natin babantayan at tututukan yung mga pagbabago dito yan sa low pressure area na nagpapaulan nga po ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa. Sinasabanggit mo na nga na ito ay posible nga na mabuo sa pagiging isang ganap na bagyo. Sa ngayon ba ay ano-anong areas ba yung makakaranas nga ng mga pag-ulan na dadalhin nito ngayong araw? Ano ba yung nilalaman ng inyong forecast? Para naman sa nilalaman ng ating 5 AM public weather forecast, base nga sa ating mga nakalap na datos, itong low pressure area na ito ay magdadala ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay mga malalakas na mga pagulan at mga pagkidlat pagkulog dito sa may Eastern Visayas, Central Visayas at gayon din dito sa may rehiyon ng Caraga. Kaya pinapayuhan natin yung ating mga kababayan natin sa mga lugar na ito na mag-ingat po dahil posible po yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantala naman dito sa may Ilocos Region, sa Metro Manila, sa Mimaropa, dito sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at gayon din dito sa lalawigan ng Zambales at Bataan ay makararanas naman sila ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at mga pagkidlat pagkulog. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay bahagya hanggang sa maulap ang kalangitang ating aasahan, ngunit posible pa rin po yung mga tinatawag nating isolated rain showers o thunderstorms.
Dahil malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang makakaranas sa mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Para doon sa mga lalabas sa kanilang bahay, huwag kakalimutang mag-monitor muna sa weather updates. At syempre, huwag pong kakalimutan din ang pagdadala ng inyong payong. At panghuling katanungan na lamang, Ro, pag-usapan naman natin itong hanging habagat. Since meron ngang weather disturbance dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, may epekto pa rin ba yan dito sa paglakas ng habagat? At kamusta pa yung magiging sea condition natin ngayong araw? Tama ka dyan, itong mga nasabing mga weather systems na ito ay maaaring makaapekto sa lakas ng ating hanging habagat. Kaya magiging katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas ang pag-alon ng karagatan dito sa may western at northern section ng Luzon, gayon din dito sa may eastern section ng Visayas at Mindanao dahil nga dito sa hanging habagat at dito sa nabanggit na low pressure area. Kaya pinag-iingat natin yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang bandagat dahil nga posible po na maging katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon ng karagatan. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng bansa ay banayad hanggang sa katamtaman po ang pag-alon, ngunit iba yung pag-iingat pa rin ng pairalin dahil tuwing may mga thunderstorms po ay posibleng maging malakas po yung pag-alon ng ating mga karagatan. Maraming salamat sa iyo, Rob Gires, sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at nakapanayam nga po natin ng isang weather forecaster ng Pag-asa. Umpisa pa lang yan dahil magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Tuwing buwan ng Hulyo, 2 hanggang 3 bagyo ang kadalasang pumapasok o nabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa, maaaring tumama ang bagyo sa lupa, kadalasan sa bahagi ng Luzon, o pwede itong lumapit sa lupa, ngunit lilis din o iiwas sa ating bansa bago tuluyang lumabas ng PAR. Maaring hatakin o palakasin ng bagyo ang hanging habagat dahilan ng pagiging mas maulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.